magandang umaga pong muli. Ngayon po ay Marso 10. Tama ba ako? Yes! At ang ating, Miyerkules, ano? Miyerkules. Tama ba ako? Martes pa lang, sir. Martes lang! Martes pa lang. Sigurado ka? Alam ko, Lunes kahapon, di ba? Kung Lunes kahapon, Martes ngayon? Miyerkules sa makalawa, Martes ngayon, tama. Opo. Palusot. At ang palusot no? At ang ating oras ay Alas 11:01 ng umaga. At Tony Ferdy, Mr. Sex Appeal, pogi na, macho pa nga. Oh, po, yeah. Buwabati po sa inyo ng mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Wan. Kasama si... Good morning, Miss Juvie de Guzman. Ayan po. At sa gitna ng mga umati-kabong pagtaas ng presyo, pag-imbestiga sa anomalya, etong Gabriela, kung ano-anong inaatupag, lumiham pala si Cha Castaños, PR daw ng Gabriela, nananakot. Gusto ba namang magpaliwanag ang Aliw Broadcasting at ang DWIZ kung bakit nagkokomento tayo laban sa kanila? Ano ba naman yan? Ma'am, basa-basa po ng konstitusyon. Di ba ang Gabriela ay miyembro ng House of Representatives at yung inyong kinatawan, si Sara Elago, ay sumumpa na to defend and uphold the Constitution and all the laws. At meron po tayong batas, Bill of Rights, Freedom of Expression. Meron din po tayong jurisprudence na nagsasabing ang mga nasa gobyerno ay dapat hindi balat sibuyas. Meron din tayo pong prinsipyo na dinesisyonan ng Korte Suprema na bawal po ang prior restraint sa media as well as subsequent punishment. Bawal pong tinatakot ang media. Kayo, pag kayo ang bumabatikos sa mga kalaban nyo, kung ano-anong sinasabi nyo, wala namang kumikibo kasi that is part of freedom of expression. Ngunit, Miss Cha Castaños, napakasamang reflection sa Gabriela Party List na pinatatahimik niyo ang media. Bakit kailangan magpaliwanag sa inyo ang media? Kung gusto niyo, ma'am, magdemanda kayo. Yun ang proper way. Kung tingin niyo ay ang libel laws, criminal libel laws, ay hindi unconstitutional, ako po, tingin ko, unconstitutional yan. Dapat yan, tinatanggal na. Pero kung maligaya kayo dyan na tingin nyo, ayan ay hindi pagsikil sa freedom of expression, you are welcome. Pero huwag nyo naman pong tatakutin ng media sapagkat ang Aliw Broadcasting po, hindi natatakot. Dito po sa estasyon na to, lahat po ng klaseng punto de vista meron. Meron ditong anti-Marcos, may anti-Duterte, di ba? Nandito lahat. Nandito, may anti-Sara, may anti-Soto, may anti-Lacson. Hindi nag-aaway sa loob. Oo, hindi nag-aaway. At ginagalang po namin because that is freedom of expression. Napakasagwa naman po na mapipikong kayo. May kasabihan if you can't stand the heat, get out of the kitchen. Di ba? Ganun lang po yun. Pambihira naman kayo. Nakakatawa po kayo. Gamit kayo ng gamit ng media, binabatikos nyo kung sino-sino, sasabihin nyo ganito, ganon, ganyan. Pero, kapag kayo ang binabatikos, hindi ko naman kayo. Wag pong ganyan. Hindi po maganda yan. At dapat malaman ng taong bayan yan. Meron pa ka rito, anti-tetanus di ba? Wala naman. Meron dito, antay ng antay. Antay yan. Oo, antay ng antay. Lalo na pag nalilate yung guest. Di ba? Pero nag-aantay. Meron dito, antivirus. Di ba naman, iba naman yun. Antivirus naman yun. Antivirus dati, may antivirus pa rito. Noong siya pa ay kasama sa PhilHealth. Di ba? Attorney, para malaman ni Ma'am Cha, yung mga pinagsasabi niya. Actually, dati akong sumusuporta sa Gabriela Women's Party List. Si Representative Sara Elago po ay isa sa mga gusto kong guest ng Tapatan sa Aristocrat. And that time, libre po nila akong tinatawag anytime na they want dahil may press con daw sila. So, they keep on inviting me. Hindi, kaya nga, ang Tapos problema nagulat sa ako, kanila, this time, parang iba na kayo. kaya nga, ang problema sa kanila, pag hindi nag-agree sa kanila, dapat nang wag magsalita. Hindi po ganun ang demokrasya, mga kasama. Anyway, iwanan na natin yan at natatawa lang tayo sa mga taong ito. Mas may mga
May mga mas importante pang dapat talakayin na kapaki-pakinabang yang sinasabi nyo kay ganito, kay ganon, yan ha. Jasmine, Ann Curtis, Jasmine Curtis, hindi po magpapababa ng presyo yan sa ating presyo ng petrolyo, hindi magkakaroon ng kapurusahan yung mga nagnakaw sa gobyerno. Ngayon, kung gusto nyo ituloy ng ituloy, wala namang problema. Andito naman ako, si Boy Dugyot, si Boy Manny. Panat lang po, hanggang mapagod kayo. Kung kaligayahan nyo yan, wala kayong buhay kundi yan, di banatan nyo. Sige. Anyway, eto ba, eto nakakatawa. Eto, isa. Iwanan na muna natin yung Gabriela. Sige po. At yung issue na yan. Pero konektado rito, ito ha, ito matatawa ka. Merong isang grupo na kung saan, saan saan na naman kinreate, ano mo, itong mga ulalo, para lang mukhang legitimate yung kanilang ginagawa na wala namang kakwenta-kwenta. Biglang gagawa ng organisasyon, biglang mga putok sa buho. Ito naman, meron naman, may 100 miyembro daw ng tinatawag na World March of Women Pilipinas. Ano yun? Oo. Bago. Hudat. Cynthia at Simeon. Alam mo yun, di ba? Opo. Sa showbiz, Cynthia at Simeon. Sino siya? At saka, sino yun? Eto, at halatang halata na kengkoy itong grupong to. Bakit? Nagmarcha sila, unang-una nagmarcha sila sa ombudsman. Opo. Wala nang naniniwala sa ombudsman. Oh. Anyway, iwanan na natin yung kengkoy din yung ombudsman at halatang halata naman natin ang agenda ng ombudsman. Huwag na tayo maglokohan, di ba? At sila ay naghain ng complaint for violation of RA 11313, Safe Spaces Act, 6113, Code of Conduct, chu-chu-chu-chu. Okay, di ba? Okay. Asa ba bakit sila doon naghain ng Code of Ethics for Lawyers? Hindi ba dapat sa IBP yun? Hindi na alam. Yan, okay. Mga ma'am, sino bang abogado nyo? Ba't nga ganun? Baka si Larry Gadon. Kasi, nakalagay po very clear sa konstitusyon, yung mga sinabi ni Congressman Suntay, kung offensive man yon sa tingin nyo, kung mali man yon, ay hindi nyo siya pwedeng idemanda in any other place than the House of Representatives. Ethics Committee po yon. Ganyan-ganyan yung nangyari sa akin kay Dan Fernandez. Di ba kung ano nang sinabi laban sa akin ni Dan Fernandez? Hindi ko siya pwedeng idemanda ng damages, civil. Hindi ko siya pwedeng idemanda ng libel or cyber libel sapagkat yung mga sinabi po niya ay ginawa niya during the course of parliamentary proceedings, congressional proceedings. Opo. Dahil meron pong independence ang ating legislature at kailangan po ng bigyan ng privilege ang mga kongresista upang sila ay magkaroon ng lakas ng loob na maghayag ng malaya in connection with the discharge of their duties as lawmakers. Sinasabi po ng ating konstitusyon sa Section 11, Article 6, na kahit anong sabihin ng isang miyembro ng Congress, by Congress I mean the Senate and the House of Representatives. Kasi Congress po yan, isang body composed of two chambers, the upper chamber or the chamber of the Senate and the House of Representatives. So, pareho po yan, miyembro ng Kongreso kay Senado kay Congressman. Hindi pag sinabing member of Congress, Congressman lang. Senador din. Kahit ano pong sabihin yan, ay hindi nyo pwedeng idemanda yan kahit saan except sa Ethics Committee. Kahit murahin kayo niyan. Di ba si Jinggoy minsan napapamura pag naiinis siya sa mga sinasabi. Pero expression lang. Hindi. Ang pwede roon, may isang miyembro na mag-move, may I move that the word so and so, PI, o kung ano man, be expunged from the records for being unparliamentary. Nakakalimot itong mga to eh. There is such a language as unparliamentary. Kasi, di ba, ang one of the labels given sa Senate at sa House, August Chamber. This August Chamber, anong ibig sabihin ng August? Hindi naman yung buwan ng August.
Kaya August Chamber, dignified. May dignidad, decent. O yan. Kung may unparliamentary, hindi lang yung kay Congressman Suntay, yung ginagawa, kita mo ang kaipokrituhan ng mga miyembro ng ating House. Noong puro pagmumura, pag-aalipusta, ginagawa doon sa Quadcom, was there any one of them who said, may I move that be expunged from the records for being unparliamentary? Wala! O si Congressman Suntay lang. You know why? Because it's not really about Congressman Suntay o yung sinabi niya. Hindi po yun. Kaya nagkakagulo ito mga to dahil si Congressman Suntay ay kinampian si Vice President Sara Duterte. Wag na tayo magkunwari. Bakit ko sinabi yan? Ito mo ha, ito, obvious na obvious mga kasama. Ayan o. Alala. Pagsabay ng kanilang pagmarcha sa Ombudsman, na nagdemanda sila kay Bong Suntay, Congressman Bong Suntay. Yes. Eto mga miyembro ng World March Chuchuchuchu, kasi hindi maintindihan kung saan ang galing itong mga to eh. World March Chuchuchuchu. Kaya yun ang... Ay, nagpakyut pa na sila daw ay gumawa ng cleansing ritual kung saan binatikos nila ang corruption at violence. Sinong inakusahan nila ng corruption? Sino? Si dating presidenteng Rodrigo Duterte. Si Vice President Sara Duterte. Si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Yun lang! Anong nangyari sa insertion ni Speaker? Hindi nila nabasa yon. Anong nangyari doon sa pag-deliver sa maleta? Hindi nyo alam yon. Anong nangyari sa ibang mga kongresista? Wala. Na sinabi noon ng Marines na tumanggap ng maleta? Wala! Bakit si Bong Suntay lang? Ayun. Kung tingin nyo may kasalanan yung tao, mag-ethics committee complaint kayo. Meron na nga di ba? Di ba? Pero, bakit halata naman kayo? Hindi nyo naman lang siningitan ng iba. Pambihira naman kayo. Sino bang scriptwriter nyo? Napakasama ng script. Yun lang. Hindi mananalo ng best screenplay yan hindi katulad ng mga Masapano. Si Eric Ramos. Ang sama nung gumawa ng script nyo. Puro Duterte binanatan nyo. Hindi kaya halata kayo mga ateng. Eto pa, sabi nitong si National Coordinator Jean Enriquez. Tignan daw yung kay Suntay pa, paano ang titingnan ng ombudsman? Hindi nga pwede. Ayun. At it was made during the course of a parliamentary debate. Privilege nga po yun pambihira naman pambihira. Meron pa ito, sabi pa obvious, hindi kayo obvious sa Kasi daw, si Suntay ay ginagaya ang kabastusan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Duterte na naman! Nakakulong na yung tao sa Hague. Siya pa rin may kasalanan. Pambihira naman kayo. Ano man namang kapuitan yan? Ay nako. Hindi politics yun, ha? Ay nako. Eto naman, bumanat naman si Jervil Luistro. Parang hindi niya pinagtago yung asawa niya nung naakusahan ng rape. Opo. Acting all high and mighty. 50-50 daw yung apology ni Suntay. Teka muna, bakit ba nagsasalita ka agad? Hindi pa nga naghihearing yung ethics committee, hindi ba pre-judgment yan? Kasi yung ethics committee, pagkatapos mag-hearing noon, kung anong desisyon noon, ibabato sa plenary. Nagdesisyon ka na agad. Pambihira Baka naman. yun ang Abogado ka usapan naman. dun, sir. Hindi kaya? Naku naman. Usapan nila yun. Kayo naman, bumanat na naman kayo. Hayaan nyo muna yung ethics Yan. committee nyo. Nakikiride on kayo for Women's Month Bakit Ang walang bihira kayo. investigasyon? Hindi, meron na ngang Sila? complaint. Ba't ayaw hintayin? Okay. Bakit banat ng banat? Alam mo, nakikita mo na yung trend niyan, yung ginawa ni Cha Castaños dito sa stasyon na sinasabi, parusahan daw tayo for exercising our constitutional right. Katulad Hindi. nito. Ito yung mga nagsasabing sila daw ay makabayan at sumusunod sa batas. Pinatatahimik lahat ng nagsalita laban sa kanila. Ito naman, dinimanda naman si Attorney Baligo at yung 18 Marines. Wow. Di ba?
Ano yan? O for perjury. Ganyan ang style nyo eh. Pag ayaw nyo nang naririnig nyo, demanda kayo, demanda ako, diba? Dinidemanda kami. Oh, yan. Wala kayong ginawa kundi magdemanda. Ano ba naman yan? Alam kong may batas talaga. Kaya nga talaga yung libel eh. Ako eh. Noon pa, yan ang aking stand. Expert. That libel should be decriminalized. Kaya nga natuwa ako kay Riza noong nag-file siya ng 2022 ng ganyang panukala sa Senado. Opo. However, just to show you how hypocritical these yellows, these pinks, yung mga woke tards, mga liberals. When I say liberal, hindi yung partido, yung liberal na philosophy, Okay. ay pag sila ay naaapektuhan, wala nang prinsipyo sa kanila, upakan ka. Can you imagine the mental dishonesty of a person na magpa-file ka ng batas para hindi maging criminal ang libel pero magdedemanda ka under the same law that you are seeking to decriminalize? Anong kasing hypocrisy yun? Si Ann, sabi niya, all women deserve respect. Di ba? Eto, may narinig ba tayo? Ikaw ang tatanungin ko. Ako, hinanap ko rin. Baka nagkakamali ako. Sapagkat ako'y nagkakamali, ay ako'y hindi tama. In the same way na ako'y hindi nagkakamali, ako'y tama. Opo. Kahit ano mangyari, nakikita niyo naman mga kasama, malakas ang aking tama. Ay, nako, Tony, Sige, ha? etong si Shane. Tinali. Tinali parang aso, ginahasa ng mga commander ng NPA. Nabuntis. Ola. Men, narinig ba kayo dito sa mga ito na nagbibida na sila daw ay women's rights advocate? Laila, Gabriela, may narinig kami sa inyo? Wala. Yan, Kami, kinondena namin ito. May nagreklamo. Yung nagsabi, talamak ang rape at sexual harassment sa mga babaeng miyembro ng NPA. May narinig kami sa inyo? Wala! Kami, kinondena namin. Etong si alias Saysay, ginawang sex slave ng mga commander. Sabi niya, I was raped and threatened that he will kill my husband if I will inform the committee. I wanted to kill him for repeatedly abusing me sexually. He should be executed. May narinig ba tayo sa mga ito? Wala! National Women's, Women's Month ngayon. Sige. Ano nangyari dito? Etong si Lady Desiree Miranda, dating chairperson ng Anak Bayan, Central Luzon. I was 19 years old, sabi niya, when I was first sexually abused by our commanding officer. I was raped again when I was 20 years old. I fell into depression after I was raped for the third time. May narinig tayo sa Gabriela? Wala. Sa Akbayan? Wala. Kabataan? Wala. Ann Curtis? Wala. Justin Smith? Wala. Siyempre, pag sila, doon lamang. Pero, Tony, bakit? Galing nyo, no? Ako, kagaya ko, hindi ako nagko-comment sa sinasabi ni attorney kasi issue niya yun di ba? Bakit kayo nagagalit, Ma'am Cha? Ano bang dahilan? Hayaan mo siya magalit. Pakialam natin sa galit niya. Gusto mo ako magsalita, gusto mo magalit kay attorney? Why? Programa niya to. Yes, yo. Topasyo. Hindi po akin to. Huwag ka daw sumang-ayon kahit tama. Gusto nila, sa kanila ka lang sumang-ayon. Ay, ganun? Yun ang mabigat. Siguro invited po namin kayo. Punta kayo dito at i-justify ninyo yung gusto nyong mangyari sa amin. Hindi nila ma-justify. Pero pumunta pa rin please, kayo. do Eto so. Eto ang atupagin nyo. Kesa kung ano-anong inaatupag nyo, mga kababayan. Anong ginawa, anong nangyayari? Ano nangyayari? Diba? Sa gitna ng krisis, naggegera sa Middle East. Hinarang yung Strait of Hormuz. Yung bang Strait of Hormuz, di ba doon dumadaan? Yes. Kung may Strait of Hormuz, meron bang Gay of Hormuz? Wala, no? Baka may magalit na naman dyan, Ayun na naman, Wala kayong sense of tumor. It's the humor pala. Huwag kayo! Attorney, mention ng subject. Bakit? Hindi, Strait of Hormuz. Hindi bawal, freedom of speech. Sila sabi nila bawal. Bawal sa kanila. Ibang mindset nila Bago, tayo pa daw ang diktador, tayo pa daw ang pasista. Hello! Anyway, mabalik tayo rito. Sa gitna ng krisis na ngayon,
For the first time since the 1970s, kagabi ako nakakita ng pila sa gasolinahan. Noon, 73 ba yun? O yung nagkaroon ng oil crisis? Hindi pa kaya ata buhay noon eh. Grabe. Wala pang buhay dito sa newsroom. Ang babata pa nitong mga ito eh. Hindi pa kami nagpapagas. Noon, Oo. yung OPEC yung OPEC, kinut down ng production. Nagka-gas crisis sa buong mundo. Pila sa gasolinahan. Ngayon lang ulit ako nakakita ng pila kagabi. Hindi, kasi naman, hinahabol naman nila yung price increase kasi napakalaki. pagtaas. Oo, ng pagtaas. Ako na lang yata hindi tumataas eh. Buti pa yung presyo ng gasolina. Ako inggit na inggit sa gasolina. Pero eh. ano, Pero ang tawag sa akin gasolito, pero hindi naman ako tumataas. Bakit ganun? Pero ano, sir, di ba, nakikiusap nga tayo kay Calando Marquez eh. Baka sakaling Oo, tatawagan mo ba? Gusto ko paliwanag kasing siya. makuha yung punto de Na vista ano ng na? mga... Oo. Anyway, mamaya na sa ikalawang mamaya. yugto, okay lang. Okay. Kasi kaunti na lang ang oras, nakakaya Yan, naman kay yan. Calando eh. Anyway, bakit daw nakuha pang mag-party-party sa Malacanang bago pumuntang New York? Yan ang matupagin nyo kasi ang pera ng bayan. Apektado ang bayan dyan. Yun lang. Hindi kung ano-anong masyado kayo sensitibo. Oo nga, Para kayong okay, tinggil. pikon. Para sa tinggil, Bawal ang tinggil yung pikon. kinikilabutan, di ba? Di ba pag sensitibo ka, pag ginanong ka Oh, na yeah. kinikilabutan ka, tinggil. Di ba? Para kayong tinggil. Ay, ambot sa Masyado, emotion. ambot sa ibong lubot. Yeah. Ayan na. Anyway, teka, bubalik tayo bago tayo mag-break. Okay. Nag-party na, pumunta pa sa New York. Alam mo, daw ha, gino-confirma po natin to. Opo. Siyempre, may presidential plane. Yung PR-001. Okay. Oo, yan. Yan ang presidential plane. Pero, ayon sa mga balita, hindi pa naman kumpirmado. Opo. Meron pang isang parang backup na sumunod. Yung RPC-5219. The same airplane na ginamit para dalhin si Pangulong Duterte sa Netherlands. Oh, yes. Bakit daw meron pang parang backup? Pati ba naman eroplano, yung sasakyan, naintindihan natin, may backup, di ba? Pero pati ba naman pagbiyahe sa eroplano, may backup pa rin? Baka sakaling may sumunod kasi. Sino susunod naman? Ang high-tech naman. Meron bang naggalit kay BBM na may Wala. fighter jet? Walang Ang bihira galit sa naman, kanya. Anyway, ang sabi ng iba, masarap ang patis. Sabi ko pa naman, Hindi conforme pwede sa patis. Anyway, ang sabi ng iba, baka daw yung mga gustong sumama na ayaw mapansin paglanding sa New York at officially i-welcome si Pangulong yun. Marcos. Na winelcome nga. Good welcome. Good welcome. May mga demonstrador din na nasa labas ng hotel niya. Di ba? Nakita mo ba yung video? Sinugod. Oo, yung New kumakanta York. ng Marcos magnanakaw. Ay, Sila grabe. nagkwenta noon ha. Oo. Inuulit ko lang, hindi ako nagsasabi. Baka may magalit na naman dyan. Ang lakas na naman dyan. Sabi kasi nitong mga nakakaintindi sa negosyo ng plane charter ay yun daw biyahe na yon papuntang Pilipinas, papuntang JFK at pabalik ay 31 million pesos Wow. ang gastos. Kung 31 million pesos, edi 62 million pesos kung dalawang eroplano. Di ba ang dami nang pupuna, bakit daw sa gitna ng krisis ay nakuha pang bumiyahe? Hindi naman official trip yon. Naglalabi lang sa UN na masama tayo sa Security Council na wala namang saysay dahil wala namang veto power yung ibang miyembro ng Security Council, yung permanent members lang ng mga US, China, England yata, Russia, 5 yun eh. Opo. Ewan ko kung kasamang India o whatever, I don't know. France yata, tingnan natin ha. Hindi naman ako nagmamarunungan katulad ng iba, naisip ko lang to. Wala namang saysay yun. Anyway, mga magulang at mga kapatid, ay magpapatuloy po ang ating pag-aaral sa pagbabalik ng Yes, Show, Topasyo. Pagkatapos ng mga commercial information, arbitrage, patalsas, malalahanap po dyan sa e-news, flash, breaking news, newsway, atin sa mga medyas, at kung ano na mga tsuba natin. Oras! 11:25 ng umaga. 1, 2, 3, Yerba! Pilipinas, narito na mga tamang balita sa oras na ito. Palasyo ng Malacanang iginiit na walang dahilan para mag-panic buying. Report mula ka Patrol 13, Gilbert Perdes.
Pinayuhan ng Malacanang ang publiko na huwag mag-panic buying sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may sapat na supply ng fuel at mga pangunahing bilihin sa bansa. Sinabi rin ng opisyal na bagamat inaasahan ng pagtaas ng presyo ng langis, gagawin ito ng mga oil company ng pautay-utay o yung staggered basis. Binalaan din ni Castro ang mga negosyanteng maaaring mag-hoard o magtaas ng presyo nang hindi makatarungan. Anya harap sa kaso at parusa ang sinumang mahuhuling nagsasamantala sa sitwasyon. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may totong las DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Magsasagawa ng special session ng Kongreso para sa panukalang pagkalooban ng emergency power ang Pangulo, posible ayon kay Senate President Soto. Ang report mula po kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Posible na magsagawa ng special session ng Senado at Kamara de Representantes para sa panukalang emergency power sa Pangulo para maisuspinde o maibaba ang excise tax sa produktong petrolyo. Ito ayon kay Senate President Tito Soto ay kung hindi nila ito maipasa hanggang sa susunod na linggo kung kailan nakatakda ng mag-Lenten break ang Kongreso. Ayon kay Soto, sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, hindi na maiwasan at talagang may pangangailangan na para pagkalooban ng naturang puder ang Pangulo para maibsan ang dagdag pahirap sa publiko ng patuloy na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo dulot ng tensyon sa Middle East. Una rito tiniyak ni SP Soto na agarang aaksyonan ng Senado ang panukalang emergency power sa Pangulo kung saan agad itong ipapaaral sa 3 komite sa Senado. Ito ay ang Committee on Energy, Finance at Ways and Means. Sisikapan anya ng Senado na maaprubahan ang panukala hanggang sa susunod na linggo bago mag-break ang sesyon, pero kung hindi kakayanin ay posible daw ang pagsasagawa ng special session. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Pangamba ng mga magsasaka at mangingisda sa epekto ng pagtaas ng krudo, pinawi ng DA. Report mula kay Patrol 38, Jen Patrolya. Pinawi ng Department of Agriculture ang pangamba ng mga magsasaka at mangingisda sa epekto ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dulot ng tensyon sa Middle East. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na isinasapinal na ng kagawaran ng detalye ng fuel subsidy na ipapamahagi sa mga magsasaka at mangingisda. Maaaring makatanggap anya ng 5,000 pesos fuel subsidy ang mga magsasakang rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture na may sarili o inuupahang makinarya sa pagsasaka. Samantala, hanggang 3,000 pesos fuel subsidy naman ang maaaring matanggap ng mga mangingisdang rehistrado sa RSBSA o Fisher Folk Registry na may bangkang hindi lalampas sa 3 gross tonnage at gumagamit ng legal na fishing gear. Bukod dito, inihahanda na rin ang kagawaran ng posibleng roll-out ng Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folks bilang dagdag na suporta sa sektor ng agrikultura at pangingisda. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa natin DWIC Digital News accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIC News app at DWIC News website. Ako po si Darrell Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mga kasama, nagbabalik ang Yes Yoto Basyo. Pasensya na kayo, nakatingin ako roon kasi yung ating mga Jim Paredes, Opo. mga babatiin. At narito na tayo. At teka, muna, announce na natin kung totoong nandyan na ba? Andiyan na? Calando Marquez? Oo, patuloy po natin kinokontak si Calando Marquez na isang transport leader. Gusto nating malaman kung anong Mula sa kanya. ginagawa. Anyway, mga kasama, narito na tayo sa ating paboritong bahagi na Ayan. Pakita Ayan na. mo tweet mo. O, ikaw naman. Hi! Ikaw muli.
ikaw muna pala. Lahat po ng mga ayaw sa amin, binabati ko kayo at mahal na mahal namin kayo. Ayan. Yung mga gustong-gusto naman namin, ay gustong-gusto kami, salamat po. Well, actually, reaction yan dun sa mga sulat sa atin, attorney. Pasensya ka na. At sabi ko naman, bakit nyo kami pinanonood kung ayaw nyo sa amin? Diyos ko naman. O ganun nga yun eh. Di ba? Ay, nako. Basta hindi tayo sang-ayon sa kanila, kayo sa bastos tayo. amin. Pero Huwag sila pa naman. nang babastos. Ala Alay siya. sadya. Ay, sadya. Ay, Oo. kami naman yung nagmamahal sa inyo eh. Ay, Pag sige. gayaan naman kayo Banat, eh. banat. Okay, I love you. Ay, I love you all tuloy. Ano kasi Sandara Park? Hello po mga kaibigan. Ay, Marty. teka muna! Si Oh, Kalando! Andyan na! Wala pa si linya. Ayan. Nakalagay dito eh, wala pa po sa linya. Attorney, ang kulit to. Ayan, lagot ka. Susumbong kita sa aking ano. Oh, tuloy mo. Maraming Okay. babatiin dito. Opo, pagbati po pinapaabot natin kay Mayor Lito Atienza, ang mga Uy, Mayor mambadatas. Lito! Lagi nanonood. Yan ay isang taong napakabulaklak. Ayan, mahilig sa bulaklak yun. Yung damit niya. Opo. Tapos si ano. Kaibigan natin yan, oh. Opo. Laida Malabarbas Baksal. Teka muna, hindi pa ako, yung paa, wait lang, kasi yung request niyang paa sa akin. Paa! Yung artificial leg. Yan. Wait lang, at pinapollow up ko na po. Yan, pasensya na. Alam mo, attorney. Natatandaan ko, yung ano ba yung ibigay mo naman sa kanya, yung sabon na ini-endorse dati ni Tony Rose Gaida, yes yung po. kamay. 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 So by the way, nakalimutan natin kahapon, welcome to DWIC, Yeah, Miss day Tony one. Rose Tony Gaida. Rose Gaida. Yan. The beauty and brain. Nag-umpisa yung programa niya kahapon, Kahapon, ano? opo. Yung maiden broadcast. Parang ako rin ano yun, excited. Tulay Pilipino ba? Oh, yes. Tulay Pilipino. Oo. Buhay, Tulay ba? Tulay? Pilipino. Buhay Tulay. Pilipino. Oo. Ayan, Oo. yan. Ganyan ang ginagawa ng mga ibang opisyal natin. They're there to lie. Para magsinungaling. Hindi, Tagalog din. Okay. English yung sinasabi. Okay, sige. Talaga, Buti naman. Tony, Sige, lagot tuloy mo ka. na. Tuloy mo. Okay, mabuhay din Ituloy po. mo! Ayan. Ed Cordevilla, ito dati kong friend pero napwesto yan napwesto sa gobyerno. Good luck sa'yo. At syempre, Manny Calpito, salamat po. Kay Josephine Salvador, kailan ka Oy. uwi? Paalam mo sa amin. Baka na-stuck sa Dubai. Nasa Japan din siya. Hindi. Ikaw umikot sa Dubai. Hindi ko lang po alam. At saka, Oh. in behalf din ng Pangulong Marcos, gusto lang natin pasalamatan yung mga tumulong sa OFW sa Middle East na makabalik ng Pilipinas. They are safe and sound. Alam nyo, yung instinct ng isang tao kahit sa ang bansa pala, attorney, kailangan nating pasalamatan. Although, alam naman natin ang Pangulong Marcos na marunong din magpasalamat. Pero tayo, bilang isang dating OFW kasi ako, kailangan ko rin magpasalamat dun sa tumulong. Naiiyak ako sa kondisyon ng ibang Pilipino na namatay. Oo. Yun lang, attorney. Oh, sige. Okay, eto naman. Opo. Ay, teka, bago tayo pumunta rito, isingit ko lang to kasi ginagaya natin si Speaker Martin. Yung mga nag-comment kahapon Opo. na team replay. Yes. Eto, nandito Ayan na sina Obi Labs Lablab. Tama Hi! sinasabi ni Atty. Topacio, dapat ready kayo sa batikos sa inyo kasi nasa showbiz industry kayo. Yan. Parang tayo, ready tayo sa batikos. Opo. Sabi niya ni Maria Manansala, galing ng boses ni attorney. Yes. Oo, Oh, si syempre. Israela Finay. Dito siya Hi. nakahabol sa team replay. Ito yung mga Team comments Replay. kahapon, ha? Opo. Oo, Juliet Armas. Happy to watch you Hi. from Sydney, Australia. Erlinda Hesalva, agree 100%. Hi. They dress up exposing themselves, mga artista. Swiss Lee. Huwag sila Opo. mag-post ng malaswa kung ayaw mabastos. Yun. Arsamia Moto, totoo namang kasalanan pa ngayon ng mga nakakita ng mabastos sila. Oh. Yun nga po. Oo. Pasensya Galing na. ng paliwanag mo, Atty. Topacio, sa pool. Aha. Sabi ni Rowena Geronimo, halos wala nga sa plot. Go, go, go. Atty. Topacio. Sabi ni Yes. Sadi Mantrupo. Hi. Sabi ni Arlo Bucalon, yes, yes, yo. Yahoy. Oo. Boyet Andayo, alam na natin yan lahat kung sino yan. Okay. Nice watching you, Atty. Topacio from Sydney, from Juliet Armas. Kasi, ano ba yan? Kawa Carlito, ha? Scarlett Quijada, I completely agree. Oh. Yan. Alam mo, ang daming comment. Hayaan nyo na si Arnold, kaibigan natin yan eh. Oh. Pero ang payo lang natin kay Arnold Clavio, may kasabihan eh, people who live in glass houses should not throw stones. Oh. Yan. Okay, anyway,
Teka, ang dami, 200 mahigit itong comments natin yung sa kahapon lang, yung Sige team po, replay. sige lang, Kasama sir. si Adonis Abueva, Paulino Brazal. Hi. Yan, oo. Yung mga vloggers na friends Maria natin. Lian Royo, Hi. Moises Surita. Opo. Oo. Yan, nandito si Junjun Kariki. Taming. Si nandito Romantic Moon. Thank you, Hi. Christian Gatmonton. Rest in peace daw kay Sir Edgar Cabangon Opo, Chua ng opo. ALC Group of Salamat. Companies. Ay nako, naalala ko na naman, nalungkot na naman ako. Oh, may sulat mamaya nga si ulit. Deak eh. Mamaya na ako, Opo. may pinababasa ba sa'yo? Oo, Ay, ito, ba't hindi mo oh. sinasabi? Kaya nga eh. Sige, basahin mo muna. Message from Boss D. Edgar. Ay, mamaya A. na natin Cabangon. basahon yan. Oh, diba? Unya na. Last. Pang last. Unya na dong. Sige. Okay, MCL03, kulit nyo po. Sakit ng tiyan ko, katatawa. Okay. Oh. Mila Katubay, watching from Hi. Hong Kong. Yahoy. Nakaabot daw siya ng live. Gerald Calzado, ating suki. Rolly from Durana. WPS, aka Hi. White Powdery Substance, Tambalosos, Crocs Country. Yeah! Yahoy. Cesar Rodriguez. Yan. Puro daw ambassador ang umaten sa UN, walang presidente. Hindi, in fairness po kay presidente, talaga pong mga representatives Ayun lang lang. to UN Opo. with the rank of ambassador ang nasa assembly, nasa Ay. UN. Wala po talagang presidente pong pumupunta roon Ayun. unless may special occasion. So in fairness to him, normal naman po yun. Opo. Okay. Yan. Kula Sisi, baka hindi naman siguro. Kayo naman, oo. Lintasya, hanep na Hi. BBM. Tony Delfonso, good morning, Attorney Ferdinand, Miss Juby. Wala pong Hi. hiya talaga sa Filipino taxpayers. Okay, Hello. Rom Roma, Yo-Yo Topacio, Top A Show. Gilbert Ricaforte, good morning, Attorney Casulido, Mr. Sexapil, good morning din po. Hello. Yes. Leo Teneros. Hi. Yan, magandang tanghali. Yeba daw, sabi niya. Yahoy. Okay, Thank you. sabi ni Paulo Santiago, yung buong pamilya daw niya ay nanonood. Hi to the Hello sa Santiago inyo. family. Hi. Nerissa Calalo. Anyo nga sa iyo. Teka muna. Yahoy. Nag-scroll up. Pag may pumapasok kasing marami Opo. sabay-sabay. Ado, paglinawan. Sige Oo, na. ikaw muna, Thank you. oo. Ayan. Eto muna dito, si Sige po, Alan sige po. Estaniel. Yan. Yan. Mhm. Ay, Juan Cortez, nandito. Hindi na yata bumalik yung ating, eto na. Yan na. Ayan na. Nag-scroll up kasi. Nawala Okay. yung ating mga messages. Oo. Roland Monsale, nandito po. Yan. Okay. Nililihis na naman ang tunay na issue. Hindi ko alam kung, ano to kasi, kanji eh. Oh. Kanji ba tawag doon? Ah, nawala hiragana yung ating yan, messages po hiragana. sa, ano ba? Naputol ba yung aking, dito sa, Juan? Message. Dito? Message. Yung sa akin? Kasi nawala yung messages ko dito sa isa eh. Oh. Oo. Nandito rin si Balasa Hindi na signal. Dorvegas. Ayan, bumalik na. Nawala ka ng signal, Kwan. Nawala ka ng yan. signal. Si Pam. Hindi, si ano? Kay JM. Victor ako nakadikit eh. Si sa'yo. Oo, signal nawala. mo. Sabado. Alice. Joselito Darwin. Yan na. Pumunta na. Humanap ako ng iba eh. Oo. Bumakos. Na ibang signal ha. Baka akala nyo ng iba yung hinahanap ko. Oo. Wala Mary na. Joy Okay. Estilo. Yan. Israeli Pinay. Oy, nakahabol siya rito sa live. Taffy Hi. D70. Yes, tama po kayo. Mabuhay po kayo. Hulganda E6E. Hi. Unang Timoteo. Ha? 2 ang talata ay 9. Magsuot ng matimtimang damit. Yan. Lorica Pisos, kung ginamit na lang ni BBM yung eroplanong ginamit niya papuntang New York sa pag-repatriate ng mga OFW sa Middle East, yun nga Ay, ang sinasabi. dami pa Ang nun. daming bansa po nakapagpadala. Oo, Meron bakit tayo naman. hindi? Romeo Gonzales, magtago na lang daw sila sa ligtas na lugar. Oh my God. Anong ibig sabihin? Pumunta sa ilalim ng lupa. Wala. Hirap yata yun, nakakatakot yun ha. Oo, delikado. Yung dumuho yun. Romeo, mga usbaw yung ayaw sa inyo. Ano ba yung usbaw? Baka bad word yun ha. Ano ba yung usbaw? Ano ba yung Bisaya ba yun? Ano yung sabaw? Ano ba yung usbaw? Usbaw. Ano yung Bicolano ba yun? Hindi ko alam eh. Anyway, Okay. kung hindi ko Alan alam ha, baka Bordeos. masamang ano yun ha. Kasado. Pero ako, pinapanood ko pa rin po kayo. Yan. Salamat. Kuya Jeff TV Vlog, pa-shoutout po sa lahat ng mga taga-mamahayag sa Zamboanga del Sur. Wow. They just celebrated yung araw ng pahayag ba ito? Eric. Araw ng mahayag. Yan. Okay. Eric Baldecantos, Oo. hi. Eto pa, marami pa rito ha. Sige, Virgie sir, sige, sir. Estrada, hello po. Lagi po ako nanonood sa programa nyo. Mary Lou Fukahori. Attorney Oo, Orlando de Huwag niyong Guzman. pansinin ang mga pangit na ayaw tumanggap ng katotohanan.
Oo, hayaan nyo na sila. Kasi sa pananaw nila, walang tama kundi sila. Ay, si Warren Castellanos, Ay, sir. uy, sige, Warren. Love ka niyan, love ka niyan. Inagasi 26, hayaan mo mga ipokit itong mga tao. May kalalagyan dyan balang araw. Oo. Ryan Baliwag, kalaatan nila matatakot si attorney sa kanila. Ito po, hindi, may paninindigan Ka po Joel. ang management ng Opo. DWIC. see. Lahat po rito malaya. Kay kontra, kay pabor, kay ganito, yan. O, wag lang kayong mag-promote ng Oo, violence. yan. Yun lang po, syempre, bawal din naman yun sa batas eh. Oo. Lisa Di Yes. Malaluan, shout out from Occidental Mindoro. Hi. Lorica Pisos, Alaska ba? Joylyn Suarez. Layo, Anyway, ah. ipagpapatuloy po natin ang ating Jim Paredes sa pagbabalik ng Yes, yes, show, Topacio. Ma'am Jubes, oras Ang natin oras, alas 11:45 ng umaga. 1, 2, 3, Yeba! Yeba! Nagbabalik ang Yes, yes, show Topacio sa oras na Alas 11:49 ng umaga. Tony Ferdi, Mr. Sex Appeal na dugyot. Grabe, Tony, huwag ka naman ganyan. At kasama Si Joey De Guzman. Yan, okay. At ihabol lang natin si Anselmo Hernandez, Jeje Pasalaman Sarbida, at si Ken Jacob pala, sorry, ano ba yan? Sorry po. Ken Ayan. Jacob Holorte, at siyempre si Michael Guy, si Yes. Rolly Mendetomas, si Cathy Palabos, Opo. yan si Ryan Ang, Ramil Hi. Oliveros, kasama po natin dyan, Attorney Jose Miguel Arroyo, yan, si Opo. Cathy Rizzo Peralta, nakita kami kahapon, may words of wisdom pala siya kahapon, basahin natin ngayon, di natin nabasa eh. Sige, sir. Oo, yan, si Yusek, yung Yusek natin dito, yung magandang lalaki, nandoon kasama yung anak niya, mas magandang lalaki. Oo, Si Makatuman. si Yusek Makatuman, Yusek nakita Makatuman. kami roon, yes. Nasa oo. Abu Dhabi siya nakarating na? Hindi, nandoon kahapon eh. Talaga? Oo, kasama pa yung anak niya. Gandang lalaki rin, laki rin. Syempre. Oo, nandoon si Attorney Sal Panelo, nakita ko roon. Nandoon, hindi wala roon, pero babatiin na natin si Richard Chuateco, si Alex Cruz, si Louie Gamboa, yan, William Gatchalian, Willie Keng, Andrew Tan, yan. At saka si Jerry and Jeric Chua ng Engbitin. Palaging Ayan. nanonood yan. Marami pong nanonood pala. Ang daming bumati sa atin doon Opo, salamat doon sa wake po, ni salamat Boss po. Edgard. Si Juby De Guzman, wala doon. Wala eh. Dapat pumunta ka na roon, ha? Opo, pupunta Si po. Chin Chin. Yan, nandito. Ihihabol lang natin. Opo. Nene Daddy, nakahabol. Hil Alingasa, Louie Luwalhati. Yan, nakahabol. Veronica Lim. Ito na pala. Ayun na. Ang ating pinakahihintay, nasa linya ng ating komunikasyon, ang walang iba kundi ang pambansang pangulo ng LTAP. Ano ibig sabihin ng LTAP? Liga ng mga transportasyon. Yan. Okay. Operasyon. Walang iba kundi si Calando Marquez! Marquez. Kuya Lando, hi! Hi. Hi. Calando. Hi, Kuya Lando, sumagot ka! Calando, do. Yeah, Ay, ano ba yan? Oy, May Kuya Lando nabestes. Marquez, andyan na ba? Ayan. Nawala po. Naku. Ayan. Nawala po sa linya. Hindi, ano yan, naputol. Naputol. Ang alin? Hindi, yung cellphone. Yung cellphone. Opo. Oo. Ayun. Teka lang, attorney. Anyway, oo. Sige, at sino pa yung mga hindi mo nabati po? Habang Cesar Quintanilla. nandyan, ito, ha? Sige po. At ito ay ito ang solusyon dapat kasi Opo. na napabayaan. Ito gustong-gusto kong i-discuss ito. Itong pagpapabaya sa ating railway system. Alam nyo, Ayun na. ang Pilipinas, ito na, bukas na natin nandiyan na ba? Wala pa eh. Nawala daw sa linya eh. Nawala? Oo, anyway. Okay. Alam nyo, ang Pilipinas ang unang-una sa Asia, sa Southeast Asia, Opo. na may national railway. Kaya nga may Bicol Express. Can you imagine, from Manila, papuntang Bicol region, magte-tren ka, di ka na kailangan mag-aeroplano, Opo. di ka na kailangan mag-bus, tren. Ayun. Bakit ba pinopromote ko ay tren? Ang tren po ang pinakamabilis, pinaka-safe, at Marami sumasakay. pinaka-efficient Efficient. na mass transport system. At mura pa. Kaya nga po yung mga developed countries, Opo. ang mga developed countries ay hindi po nababase ang efficiency ng kanilang transportasyon sa dami ng taong may sasakyan na sarili, na pribado.
Pagka bumili ka na ng pribadong sasakyan, wala na. Failure na yun ng public transport system. Opo. Ang mga pinaka maunlad na bansa ay ang may mga pinakamagandang public transport system. Ayun, Oo. kagaya. Kaya ang Europa, ang very extensive ang network nila Yes. at maganda. O, inahin na lang natin din sa Asia, wag na muna sa Europa. Japan. Maganda. Hindi mo kailangan Transport magsasakyan nila. doon. Opo. Oo, unless masakit siguro yung paa mo. O katulad na nangyari sa akin ng isang biyahe ko roon. Opo. Talagang nag-taxi ako kasi masakit yung paa ko. Ngayon pwede na ulit maglakad-lakad. Train, mabilis. Ang bilis. Kabisado ko na nga yun yung Yamanote Line, yung Chibo Line. Ngayon, yung, di ba, may Chibo, may Chuo, Yes. di ba, may mga Opo. ganon. Ngayon, pag hindi mo nakabisa yun yung Yamanote Line, Nangamote Line ka. Kamote Oo, line. Nangamote. Anyway, Tsaka taxi, consistent ay, sila. hindi, pero mahalang taxi Yun doon. lang. Bus. Doon kasi, bigyan ko kayo ng example sa Japan. Opo. Bigyan natin ng analogy rito sa Pilipinas. Okay. Halimbawa, ako ay walang sariling sasakyan. At ako ay nakatira, let's say, sa Parañaque. Okay. Ako nakatira sa Parañaque. Yun ang... Hometown. Hindi, matagal na yung ng old Opo. house namin. May old house kami ng Ancestral luman-luma na. Ayun. Hindi naman ancestral, pero Hindi luman-luma naman. na. Oo. Okay. Kung gusto kong pumunta dito sa Opo. Shaw Boulevard, Opo. di ba, dadaan ako sa EDSA, Yes. magbabas ako. Di ba? Okay. Hanggang O, hindi, saan? unang-una, Bus. ta-tricycle muna ako hanggang doon sa may SM. Ah, Doon ako okay. maghihintay ng UV Express o Yes. or pupunta ako doon sa may City Hall, may mga bus doon. Magbabas ako. Magbabas. Bababa ako diyan sa kanto ng Shaw Boulevard. So tricycle papuntang bus hanggang kanto ng Shaw. Sa Shaw, ewan ko ano ba, jeep, magji-jeep ako. Jeep, oo. Yan, tama. Papuntang oo. market. Yun. Okay. Sa Japan, halimbawa, pagpalagay na nating may railway system tayong kahalintulad na ng efficiency ng Japan. Opo. From doon sa aking tirahan, maaring lumakad ako papunta sa subway, ilalim ng lupa. Uy, maganda yun. Oo. Or kung masyadong malayo ang subway para sa akin na lakarin, magbibisikleta ako hanggang subway. Paano yung bisikleta? Merong parking ng Ayun. bisikleta ron, nakalock. Yan. Yun ang maganda. Okay. Di nasa subway na ako. Pumunta na Opo. ako sa ilalim. Sasakay ako ng subway. Ang subway... Ay, hindi pala. Sorry. Mali ako. Walang Mali subway. ako. Wala pa. Magbibisikleta ako hanggang sa yung JR station. Malaki yun eh. Sa bus. Meron doon parking. Tren. Ang kukunin ko yung ordinaryong tren, yung nasa ibabaw, di ba? Opo, Yung opo. JR. Yes, Di ba? yes. JR. Opo. Kukunin ko yon, may mga istasyon yon. Kung main road, halimbawa yung EDSA, sa halip na bus, tren yan. Yes. May tren yan. Oo. May istasyon yan kasi major thoroughfair ang Shaw Yes. Boulevard. Kasi Opo. meron nga LRT station yan, di ba? Opo, yes. Bababa ako rin sa stasyon ng sa kanto ng Shaw. Pagbaba ko doon sa stasyon, mag-e-escalator lang ako sa ilalim ng lupa, may subway doon, papasok sa Shaw. Continuity. Oo. Travel. Kukunin ko yung istasyon ng pinakamalapit dito sa Dito City sa State. studio, Oo, yes. sa City State Center. Opo. Lalabas ako galing sa ilalim ng lupa. Hindi yung parang horror, ha? May escalator. O may Opo. elevator kung Underground. ikaw ay disabled. Yan. Lalabas ka nun, lalakarin mo na lang ang DWIC. Pwede na. Oo. Dadang ka pa kay Master Hans. Oo. Di ba? Yung pinakamalapit na stasyon dito. Master Hans lalakad Kua. ka. Ayun. Ngayon, yung subway doon, halimbawa umuulan, Opo. halimbawa ang istasyon mo nasa malayo, Opo. kahit anong istasyon, pwede kang pumasok sa loob. Hindi ka na maulanan, nasa ilalim ka na ng lupa, aircon safe ka pa. yun, safe. Lakad ka lang dun sa loob ng ilalim ng lupa hanggang Kung saan pumunta ka sa station stasyon ka. mo. Ayun. Hindi ka naglalakad sa kalye. Oo, hindi ka masasagasaan, hindi ka mauulanan, hindi ka maaarawan, hindi ka mauusukan. Ganun po ka-efficient. Ay, pabilis nyo na yung subway natin. Oo. Paanong mabilis? Mahirap po maghukay. Di ba yung machine, yung malaki, Opo. yung umiikot, ilang inches lang yun eh. Oh. Bawat araw. Kaya nga matagal ang plano ng subway.
Kaya nga ang tawag doon, boring machine. Di ba? Nagbo-bore. Boring din kasi ang bagal. Oh. Mabobored ka talaga. Kaya boring machine ang tawag doon. Ayan, nabuboring na rin sila. Oh, anyway, basahin mo na itong Yes! mga mensahe natin mula sa ating kaibigan na Yes. si the late Dominic Edgard Cabangon Chua. Message from Boss D. Edgard A. Cabangon. Another great reminder. You cannot erase the past. You must let it go. You cannot change yesterday. You must learn the lessons. You cannot stop time. You have to abide by its demands. You cannot predict tomorrow. Just allow God to take control. Let love, trust, and faith and hope be the answer to the mysteries of life. Think good, think God, and thank God. Have a great day ahead. God bless you. Okay, at sa notang yan mga kasama ay hanggang bukas po ay magbibigay daan na po tayo sa susunod na programang Senyor Balita! kasama si... Senyor Ray Pacheco! Ito po si Atty. Ferdy, Mr. Sex Appeal Topacio. At ako naman si Miss Juvie de Guzman, nagsasabing maraming salamat po and I love you all guys. Okay, opo. Pasensya na kayo, hindi kami masaya hindi pa ngayon at pwede. pagka nababasa yung kay Boss Edgar talaga, nalulungkot kami. Opo. Hanggang bukas po, maraming salamat and Maraming God salamat. bless. We love you. Thank you po. Kabangon family. Yes, yes, yo! Topacio!